Maghapon kami sa ano. Maghapon kasi may sa school. Mas okay na. Okay na. Napasado na. Oo, okay na tal. Officially enrolled na si Kuya. Ayun po, stop po muna natin. So in this video po is pag-uusapan po natin itong nabanggit ni Tekram dun sa vlog nila na officially enrolled or na-transfer na nga po officially si Luis nga po doon sa paaralan na malapit nga po kila Tekram. So nakakatuwa lamang po kasi talagang nagbigay po ng effort talaga. Alam mo yung sabi ni Tekram na maghapon daw nga po sila sa paaralan para lamang talaga ma-process yung pag-transfer ni Luis sa kanyang bagong paaralan. So hindi nabanggit kung anong paaralan pero possible na bumalik nga po si Luis sa Goldenville, which is magandang choice po yun kasi nga po doon na nga po siya galing. So hindi na nga po siya mahirapan pa na mag-adjust sa mga teachers, sa mga classmates at sa environment. So mas okay po yung ganon. So nakakatuwa lamang po kasi ito na po yung inaantay natin, yung mailipat na nga po si Luis sa bagong paaralan at mailayo na nga po siya doon sa paaralan niya kung saan nga po merong mga bata or mga estudyante nga po na nambully sa kanya. Kaya good luck kay Luis. I am sure na mas komportable na siya ngayon, mas kampante na nga po siyang pumasok sa paaralan. Hindi na siya matatakot pa. Every time na pupunta siya ng banyo or CR ay hindi na siya titingin-tingin pa sa paligid. Just like doon sa dati niyang paaralan na yun nga, kailangan niyang magmasid, magmatsyag kasi baka andun po yung mga nambuli sa kanya. So ngayong nakalipat na nga po siya, I believe mag-start na siguro siya pumasok sa Monday. So hindi na po siya matatakot pang mag-CR kasi nga po wala na nga po yung mga nambuli sa kanya. So ipapatuloy po natin ang panonood. Good job. Thank you, Tatay Ro. Maghapon pa naman sa school kung sino-sino kinausap para lang mainipan. Sino Kaya maghapon sa school ka Tekram para masikaso po yung paglipat ni Kuya. Nag-antay naman tayo sa school. Gumawa pa kami ng project. Para lang matapos niya. Ang babait lang din ng mga teacher doon sa school ni Kuya. Pinagbigyan ng mahapon. Para mahabol yung mga grades. Grabe si Tekram, talagang grabe yung effort na ginagawa niya. Talagang tatay na tatay siya ni Luis para lamang talaga ma-transfer si Luis. Is yun nga po, talagang nag-effort siya at gumawa pa nga daw po sila ng project ni Luis para lamang talaga magkaroon or maihabol yung grades niya. So sana is yung sinasabi nga po nila na manilate nga po si Luis sa graduation at may maiwan na 2 subjects yata. Sana is maihabol po yun. Paggawain na lamang ng projects or test or something para lamang talaga maihabol yung 2 subject na sinasabi nga po nila. Nang sa ganon is makasabay nga po si Luis sa graduation ng mga kabatch nga po niya, mga ka-grade level niya na grade 12 kasi although ka-graduate naman siya pero yun nga, late nga lang daw po ng half year I believe. So medyo nakakalungkot din po yung gano'n kasi hindi siya makakasabay sa mga kaklase niya na nag-graduate. Pero kung hindi man talaga kaya na mabigyan ng tawag niyan, exemption, like bigyan na naman ng project or special test, ay wala tayong magagawa doon. Ang importante is na-transfer na siya, makapag-aral siya ng maayos ng komportable, kampante. At kahit ma-late man yung graduation niya, at least makaka-graduate pa rin siya. Yun yung pinaka-importante sa lahat. I-disclose naman nila. Para hindi lumaki ang ulo. Kailangan disclose. Si Kuya Luis, kung inahanap niyo si Kuya Luis, pagbaba po namin, tumuloy na po siya sa church. Dahil meron po silang Evening watch. Evening watch. At yun nga, good news na po siya. Ayun po, stop po muna natin doon. Nakakatuwa lamang din itong si Luis kasi talagang napaka-dedicated niya sa simbahan. Alam mo yung talagang halos lahat ng oras niya, kung hindi sa pag-aaral inialay, ay iniaalay niya ito sa simbahan. Yung sabi nga po ni Tekram na yun nga, dumiretso si Luis doon sa simbahan kasi meron silang something like evening watch or ano pa yun.
So nakakatuwa lamang po kasi alam mo yung napaka-makadiyos po ni Luis at nakakatuwa po makita or malaman po natin na ganoon po yung ginagawa ni Luis imbis na tumambay siguro sa mga katulad ng ibang kabataan ba na tumatambay sa mga barkada, mga bad influence na barkada. Si Luis po, tumatambay naman siya sa kanyang mga barkada pero mga good influence nga po na mga barkada kasi nga po mga active nga po sila sa simbahan. So nakakatuwa lamang po yun. At parang ganito po palagi yung ginagawa ni Luis kasi naalala nyo po yung vlog po kung napanood nyo po yung vlog ni Alvin the Box, after pong inihatid nila sila Nanay Lita at ang pamilya ni Luis dun sa sakayan ng bus, ay pag-uwi nga po nila, dumiretso din po si Luis sa simbahan kasi may practice daw po sila, ganito, ganyan. So nakakatuwa lang na talagang yung buhay ni Luis is dinededicate nga po niya sa ating Panginoon. At alam ko na talagang palagi siyang gagabayan ng ating Panginoon kasi nga po sa napakabuti niyang puso and hoping na sana hindi magbabago si Luis. At andyan naman din yung mga kaibigan niya na lagi siyang sinusuportahan, binabantayan. Sabi nga po nung isa sa mga ni Luis, na babantayan nga daw po nila si Luis para hindi ito mawakwak. At alam ko namang hindi mangyayari yun kasi matalinong bata si Luis, alam niya kung ano ang tama at mali. Na-transfer na namin talaga siya kanina. Officially, transferred niya po. Kasi nabol ko talagang matapos ngayon para Monday, wala nang talagang papasok na lang siya. Grabe sa profesyon ni Kuya Ram. Ang layo ng biyahe, no? Ang layo po ng biyahe ng Telegram papunta na. Tapos gumawa pa lang ng project para mahigit. Ayan, tama nga po yung sinabi ni Tita Flor na grabe talaga yung sakripisyo na ginawa ni Tekram or ni Tatay Ramil para kay Luis para lamang talaga matransfer ito. Talagang tatay na tatay po siya. At doon pa lang po is napatunayan na po natin na mas kumbaga mahal na mahal talaga ni Tekram si Luis, especially ngayon na siya na nga po ang panganay sa pamilya ni Tekram. Alam ko na mas mamahalin pa ni Tekram si Luis. At tayong mga taga-subaybay, taga-suporta, mga nagmamahal kay Luis, alam ko na mas lalo natin siyang mamahalin. At alam ko na palagi naman siyang nasa mabuti, especially na nasa poder na nga po ulit siya ni Tekram at ng Manalastas family. Ayan po. So yun, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palaging bumabalik sa aking YouTube channel. Inuulit ko nga po palagi na galing po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na di po natin ito hinihingi. Kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon at wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan or kapag biglang umulan hindi po tayo mababasa ng ulan. So God bless po sa ating lahat at bye for now po.